1 Thessalonians 1, 1 to 10. Diyan na po kayo. Okay, salitan po tayo. Basahin natin verses 1 to 10. Verse number 1. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Sabay-sabay po tayo, verse number 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, dakila salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkalmi po sa bawat isa. Panginoon, salamat sa mga kaluluwa na nag-spend po ng time in order to be here. To some, there might be sacrifices kung paano po sila nandirito. They sacrifice their time from other things and choose rather to be in this place. Panginoon, wag niyo pong sayangin ang kanilang oras, but that they might receive the things from God. They might receive a nourishment coming out of Thy Word. And Lord, help me, cleanse me as Thy vessel to preach the Word of God like the Apostle Paul na wala po siyang isyan, but declare all the counsel of God. Salamat po sa pagkakataon na ito, and may your word be magnified, and may Christ be glorified. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Kung meron po isang bagay na kinakatakutan ko po, one thing that I fear, ay maging kabilang sa isang vain religion or dead religion. Okay? That is one thing that I fear dahil that certainly exists. Okay? Pwedeng-pwede na ang isang tao all his life ay maging part ng isang church that on the surface maaring sumasamba sa Diyos, nag-glorify sa Diyos, or even studying the book, studying the Bible, but it is already dead. Okay? Yung church na yun, it's already dead. And I fear to be in that kind of groups, mga kaibigan, mga kapatid. Okay? Kung i-illustrate ko po sa inyo, most ministries start from a man. So nagsimula isang ministry sa isang tao, tinawag ng Diyos, may panawagan sa Diyos, nangaral siya, at mula doon, mga kapatid, nakakuha siya ng mga sumusunod, no? Nagkaroon ng movement. So may mga tao na naniwala sa tao na yon, sa mensaheng dala-dala niya, so may ministry na nabuo mula po doon. Pagkatapos noon, na movement na ito, dito na nakakatakot, mga kapatid. Okay? This term machinery. Na-organize na yung church, na-organize na yung ministry. At dahil na-organize na ito, yung ministry na ito, nagkakaroon na siya ng mga standards. Nothing wrong with that. But, usually, the core need or the core mover kung paano gumagana yung bagay na ito sa umpisa is by the Spirit of God. Nakasunod po kayo?
Pag nagsimula ang isang gawain, saan ka lagi tatawag? Sa Diyos. Talagang yung pananalangin nandoon, yung dedikasyon nandoon, umaasa lahat sa Panginoon. But the problem is, kapag dumating na dito sa sitwasyon na ito, minsan nawawala na yung Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi tumatakbo na siya eh. So yung pangangailangan sa Spirit of God, usually, hindi na ganun ka-compared sa dati. Dati, kapag tumatawag sa Panginoon, kapag nananalangin sa Panginoon, panay-panay, okay, araw-araw, talagang naninikluhod sa paanan ng Panginoon, umaasa sa biyaya ng Panginoon. But when it is organized to a point na our services could be led not by the Spirit of God anymore, but by our own religion. Pwedeng mangyari na ang ating ginagawa na lang ay parang sumasabay na lamang tayo sa agos, na before we know that the Spirit of God and the hand of the Lord was upon the service. Pero pwedeng mangyari na dumating sa point na our services are not anymore worshiping God or serving God, but merely the actions and motions of our flesh. That is very possible. Posible na paggalaw na lamang natin to, pag-awit na lamang natin to, pero hindi na pala para sa Diyos. It is very possible in religions na magkaroon ng makinarya na kung saan lahat ay maayos lahat. Kumbaga, wala ka nang aayusin, wala nang iiwanan sa Diyos para ayusin kasi maayos ng lahat. At ang nakakatakot dito, di ko alam kung tama yung spelling ko, saan papunta yung machinery na yan? Sa morgue, mga kapatid. And that church and that movement will become dead. And soon after that being dead, it will just become a monument. Dead, statwa na lang. Okay? Statwa na lang. Itong ministry na to, sinimulan ng tao na to, at tignan mo ngayon, ang ayos-ayos, ang ganda ng building, ang ganda ng lahat, pero nasa saan ang Espiritu ng Diyos? That is very possible, mga kapatid. Not that organization is wrong, but that it's very possible to lose the Spirit of God in the process. Pwedeng mawala yung Espiritu ng Diyos. And why I'm saying this, in 1 Thessalonians chapter 1, mga kapatid, ito po yung pinagmulan ng ating pong pag-aaralan ngayon. Okay? The title of this message is The Life-Changing Gospel. The life-changing gospel. Dahil very possible na tayo po ay naniwala sa ebanghelyo, but we do not allow that gospel to change us. But we do not allow that gospel to transform us. Pwede po yon. Kapag ang isang tao ay natutunan niya yung kalagayan ng kanyang kaluluwa na napapahamak o nasa kapahamakan, lost, di po ba sa English? At papunta sa devil's hell, bound to a devil's hell. And by the enlightening message of the gospel, syempre, kapag napakinggan ng tao ang ebanghelyo, ang naniwala siya, siya po ay naging anak ng Diyos. Tama po ba? On that moment, when the message of the gospel is believed, naging anak siya ng Diyos. Now, anong tawag doon sa mga naniwala sa ebanghelyo? Yung kakapaniwala pa lang nila. Ang term ng Bible doon ay babes in Christ. Okay? Babes. Children. And these babes in Christ should receive instruction on how to live their new life in the Lord. Kailangan matutunan nila kung paano sila mamumuhay sa Panginoon. Kailangan makatanggap. Sino sa atin ang nag-e-expect na kapag isinilang ang isang sanggol, alam niya na ang gagawin sa buhay niya? Meron ba namang sanggol na siya'y nagpapalit ng sarili niyang diaper? Meron ba namang sanggol na siya'y nagpapadede sa kanyang sarili? Di po ba lahat yun hinihingi niya? Lahat dapat may mag-nurse sa kanya. Why? Because he or she is a babe. And that is just natural. Tama po ba? Natural lang ng isang sanggol ay mangailangan ng kalinga mula sa tao na kaya siyang alagaan. The same way in the Christian life, mga kapatid, we should know or we should receive instruction because definitely we do not know how to live our new life in the Lord. In 1 Corinthians chapter 7, we are given this verse in verse number 23. In verse number 23, this is a statement
At ang sabi sa 1 Corinthians 7:23, tayo daw po ay binili. Okay? Tayo daw po ay binili. At meron pong presyo yung pagkabili na yon. Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. Tama ba to? 1 Corinthians 7:23. Alright, tama naman. Ye are bought with a price. Okay? Be not ye the servants of men. So maliwanag po doon na tayo po ay binili, mga kapatid. Meron pong nagbayad sa atin because that is the blood of Christ. Okay? Yung dugo ni Kristo Jesus, binili niya tayo sa pamamagitan nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Now, the nature of the gospel, bakit ito yung title nito, mga kapatid? The nature of the gospel does not present a fancy imagination of an immediate heaven. Papaliwanag ko po kung ano yung sinasabi ko. Many I think that being saved only meant going to heaven. Not that that was wrong, but it was inadequate, lacking, nor representative of the truth of the gospel. Kung tatanungin ko po kayo, if you will be asked by somebody, anong ibig sabihin ng kaligtasan sa iyo? And maybe, just maybe, may magsasabi sa inyo na pagpunta sa langit. Okay? Maybe, just maybe, merong magsasabi na pagpunta sa langit. At hindi, sinasabi ko po dito, hindi iyon mali. Kapag naligtas ka, of course, you will go to heaven. Because that is a promise to believers. Tama? Hindi mali na ang idea mo ng kaligtasan ay ikaw, kapag ikay binawian ng buhay, sa langit ka pupunta. And most of the time, kahit sa street preaching, yan yung nababanggit nila eh. Nababanggit din namin. Na kapag ikay nanampalataya kay Kristo, may langit na naghihintay sa'yo. Not that was wrong, pero ang gusto ko po sabihin sa inyo, yung understanding na yan ng gospel ay kulang. Okay? Kulang. Bakit po? Dahil kung ang kaligtasan ay pagpunta lamang ng langit, mga kapatid, hopeless tayo ngayon habang nasa present. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin, nandoon pa. And we do not have a present salvation. Naiintindihan niyo po? If salvation is meant to be future, then our present is hopeless. How could you live now? When the problem of sin is not in the future. Hindi lamang nasa future. And not just in the past. Remember, binayaran ni Kristo ating mga kasalanan. Yes, He included the past. And He included the future. But He is also including the present. Salvation is from the past, in the present, and in the future. Ibig sabihin, ang kaligtasan is not just meant for your future. Salvation is also meant for your present. Nakasunod po kayo. Kung ang kaligtasan ay para lamang sa hinaharap o para lamang sa pagpunta natin sa langit, then tayo ay walang kapag-apag-asa ngayon. Dahil para lang pala sa langit ang pangkaligtasan. Pero mga kapatid, that is not the idea of the Bible. Ang mga tao, at may kita natin sa pag-aaral natin ngayon, ang mga tao, nung panahon ni Apostle Paul, they are saved and they know they are saved and they know they're going to heaven. Pero habang sila ay nasa kasalukuyan, they are living for the Lord. Okay? Sila ay nabubuhay para sa Panginoon. What I would like to present to you, dear brethren, is that the gospel we believe is a transformative gospel. It is life-changing and life-altering. When understood, it will renew your mind and rethink your ways for it to be conformed to Christ. It should be noted, punta kayo ng 1 Thessalonians 1, it should be noted, mga kapatid, kung anong kaibahan natin nung panahon nila Apostle Pablo or the apostolic period compared to our time today. It should be noted kung ano yung difference. At isa po sa mga kaibahan ng ating panahon sa kanilang panahon ay mababasa mo dun sa verse number 6 na ating binasa sa 1 Thessalonians 1. Sabi dito, kanilang natanggap yung salita. Tama? Having received the word. But listen and look. In much affliction. In much affliction. They are living literally sa panahon na ang relihiyon ng buo nilang bansa ay idolatry. Nakasunod po kayo? They are living on a state, on the Roman Empire, na ang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan at mga tao. Even Caesar himself was worshipped as God. Okay?
So yun yung sitwasyon natin. Yun yung sitwasyon nila dito sa apostolic period. Sila ay nabubuhay sa panahon na idolatry ang laganap sa kahit saan. Ngayon, kung sila ay maniniwala sa ebanghelyo, ito po hindi naman iba yung ebanghelyo nung panahon na yun sa ebanghelyo natin ngayon. Tama? It is the same Lord, it is the same Christ, it is the same death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero ang kaibahan po ito, mga kapatid. Kapag sila naniwala doon sa gospel na pinaniwalaan mo at pinaniwalaan ko ngayon, para sa iba, kamatayan na yun. Okay? To some, when they believe that gospel that you and I believe now, yung pinaniwalaan mo, kung tatanungin ka, ano yung pinaniwalaan mo para maligtas? Yung itinetestify mo na yan, na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan, ilibing sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Kapag pag may tao nung panahon nila na naniniwala dyan, it could either mean also death to them. Ibig sabihin nun, kamatayan na yon sa kanila. Bakit po? Imagine lahat ng mga kamag-anak mo pagano, lahat ng mga naniniwala sa panahon na yun, idolatrous, at sumasamba sa iba't ibang Diyos, sasabihin mo, isa lang ang Diyos? Aba, kumahanap ka ng away. Tama po ba? Nakakasunod po kayo. So, yun yung gusto kong ipainawa po sa inyo, na yung gospel na ating ipinapangaral, it is a transformative gospel, na even though in affliction, they receive the word. Kahit pa mahirap ang sitwasyon, kahit pa there is certain death or there's an awaiting death for them or awaiting persecution to them, hindi yun pumigil para sila ay maniwala. Hindi sila napigilan na maniwala sa mensahe kahit pa merong ganong naghihintay sa kanila, because the gospel is powerful. Now, iniisip natin, parang mas okay yung panahon natin kaysa sa kanila. Kasi sa kanila talagang espada eh. Pag ikaw ay lumaban doon sa relihiyon doon, talagang tigok ka. And I do believe in some ways, mas maganda yung panahon natin. We have freedom now. However, different times and cultures bring with it different challenges to preach the gospel. Marahil, nung panahon nila, mas mahirap kasi kapag nangaral ka, pwedeng patayin ka eh. Kapag nangaral ka. Isipin mo ba naman, lahat yan naniniwala na Diyos si Zeus, Diyos si Athena, Diyos yung mga yan. Tapos sasabihin mo, may isa lang na Diyos. Aba, talagang papatayin ka. Kapag yung mga yon, lalo na nagnenegosyo sila, ng negosyo nila, gumagawa sila ng mga shrines for Diana. Papatayin mo yung negosyo nila. Papatayin mo yung kinabubuhay nila. Talagang babanatan ka doon. Okay? But what we will preach today, mga kapatid, ay kahit po ganon, yung panahon naman natin, may ibang challenge siya sa ating panahon. Dahil kung mas madali ngayon, bakit hindi din ganun kadami ang nasisave ngayon? Kung mas madali sa ating panahon, bakit konti lamang yung mga naniniwala? Dahil merong different set ng challenge sa ating panahon na gusto ko pong maintindihan natin. Now, in our study, umpisan natin, merong 7 area. Ako ipapakita muna sa inyo. 7 areas. Pitong lugar na pinuntahan ni Apostle Paul, at titignan natin kung ano yung naging epekto, mga kapatid. Naging epekto ng pangangaral ng ebanghelyo sa lugar na yon. Diba? Pupunta siya doon. Pupunta si Apostle Paul kasama si Barnabas or kasama si Silas. Pag pupunta siya sa lugar na yon, magpi-preach sila. Pag nag-preach sila, anong epekto ng gospel doon sa lugar na yon? Yun yung titignan natin. Ito yung 7 lugar na gusto ko pong makita natin at ma-appreciate natin. Pag pinipreach yung gospel, may epekto. Okay? Meron po talagang epekto. And like what the title of this message is, it is life-changing, mga kapatid. Una, natin papatagalin, Acts 13. Una nating titignan na lugar ay walang iba kundi yung Antioch in Pisidia. Acts chapter 13, Antioch in Pisidia. Kakasimula pa lamang ni Apostle Paul na mag-i-start ng missionary journey,
dito sa Acts chapter 13. And in Acts chapter 13, tatalunan natin dito kasi yun sa verse number 1, kung hiniwalay sila ni Barnabas. Okay? And in verse number Acts 13, verse number 14. Dito po magsisimula yon. Sa verse 14, dadating sila si Antioch in Pisidia. But notice, when the Apostle Paul started in his ministry, lagi po ito, pupunta siya dun sa lugar na yon at hahanap siya kung meron dong synagogue. Okay? Synagogue. Hahanap siya. Ang synagogue po, parang sa ating panahon ngayon, equivalent sa mga gantong simbahan. Pero, ang namamalagi dyan ay mga Hudyo. So, ang manner and custom ni Apostle Paul when he is conducting his ministry in the book of Acts, dahil the book of Acts is also a record kung papaanong nag-turn away ang Diyos sa bayan ng Israel so that He could accommodate all men. Okay? Huwag na natin pupuntahan muna yon. Ang point lang, pupunta siya sa Jews. Dahil may burden si Apostle Paul na maligtas yung kanyang mga same country. At dugo niya, Hudyo siya. Okay? Of the tribe of Benjamin, Hebrew of the Hebrews, as touching the law, Pharisee. Si Apostle Paul, heart's desire and prayer to God is Israel to be saved. Yun yung laman ng kanyang puso. So pag pumunta siya sa isang lugar, number 1, Antioch and Pisidia, tignan nyo in verse number 14. But when they departed from Perga, they came to Antioch and Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Okay, saan siya pupunta? Synagogue. Isa pang note, Sabbath day. Bakit Sabbath day? Yun yung araw ng kapahingahan ng mga Hudyo, so yun yung time na pupunta sila. Okay? Now, sa ibang mga pupuntahan nating lugar, hindi ko na po babasahin, hindi na natin papahabain, pero dito kailangan. Kasi gusto kong makikita nyo kung ano yung pinipreach ni Paul pag pupunta siya ng synagogue. Now, verse 15, binasa yung law and prophets, okay, ng rulers of the synagogue, sent unto them, magtanong siya, ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. So nagsabi, yung nangunguna doon, meron ba sa inyo gusto magsalita? Gusto mag-exhort? Verse 16, tumayo si Paul. Tinaas yung kanyang kamay. Men of Israel, and ye that fear God, give audience. So siya na yung magsasalita. Now, verse 17, mga kapatid, hanggang 41, yun yung sermon ni Apostle Paul. Verse 17 to 41, yan yung kanyang pinreach sa synagogue. At gusto kong maintindihan, ganito siya mag-preach. Okay? Ganito mangaral si Apostle Paul. Gusto kong makita muna natin para po maintindihan natin. Verse 17. Kung babasahin ko na po ito, may kita natin na ito po ay historical account. Pinapunta niya sa history yung mga Hudyo dahil yun dapat yung kanilang pagbasihan din. The God of this people of Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt. Saan sa nagsimula? Book of Exodus. Okay? Nung nasa Ehipto, ang bansang Israel na sila po ay inaalipin ni Pharaoh. And with an high arm, brought he them out of it. And about the time of 40 years, suffered he their manners in the wilderness. So, nakita nyo, Exodus, verse 18, nandoon na yung buong Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Suffered he their manners in the wilderness. Verse 19, and when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, that's book of Joshua, he divided their land to them by lot. Book of Judges, verse 20. And after that, he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. Verse 21. And afterward, they desired a king. So, nasa Samuel na tayo. And God gave unto them Saul, a son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Nakita nyo po, nire-rehearse lang ni Apostle Paul yung mga bagay na alam na nila. Alam na ito ng mga nakikinig. Bakit? Sila po ay mga Hudyo. Si Apostle Paul ay nasa synagogue, nagpipreach siya sa mga Hudyo. So alam na nila to, nire-rehearse niya lang. Verse number 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. So, nakanino tayo? Verse 22, sino na? Na kay David na. Tama po?
Of this man's seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. When John had first preached before his coming, tignan nyo po, tumalon ha. Mula kay, verse 22, David, okay? Verse 24, John the Baptist na. Okay? Si John the Baptist na yan. When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel. Tumalo na si Paul. Ang bilis, di ba? Na kay David pa lang siya, tinalunan niya na yung captivity, tinalunan niya na yung lahat ng yon, mga prophets, nandito na siya kay John the Baptist. Why? John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. Siya yung huli. So tumalo na. Verse 25, and as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Sino tinutukoy ni John the Baptist? Jesus Christ. Hindi siya karapat-dapat na kahit yung sapatos ng Panginoong Yesus na yung ano lang, yung kwerda, ano tawag dito? Sintas ba? Okay, verse 26. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. So sabi ni Apostle Paul, dahil hindi naniniwala itong mga tao na ito na nasa Jerusalem, okay, sila yung nagtupad sa scripture na i-condemn, no? Si Jesus Christ, ipapako si Jesus Christ. And though they found no cause of death in him, verse 28, naalala nyo yung lesson kay Pilate? Naalala nyo po yung lesson kay Pilate? Walang cause of death sa kanya. Bakit? Hindi naman napatunayan yun eh. Lahat yun false accusation. Yet desired they Pilate that he should be slain. And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre. But God raised him from the dead. And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers, listen, God hath fulfilled the same unto us, their children, in that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption. Listen ha, sino ulit kinakausap niya sa synagogue? May mga Jews siyang kinakausap doon. Pinipreach siya na si Kristo na buhay mula sa mga patay. And remember about the Jews, si Jesus Christ is a stumbling block to them because they believe not Him. Okay? Hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya pinapangaral ni Paul sa kanila. Sabi niya, verse 34, No more to return to corruption. He said in this wise, I will give the sure mercies of David. Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers and saw corruption. Tama? Namatay si David at hindi pa nabubuhay mula sa mga patay. But he, verse 37, whom God raised again, saw no corruption. Be it known unto you, therefore, men and brethren, paki-underlinean po yung mga susunod na sasabihin ni Apostle Paul, simula dyan sa after ng brethren na yan, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Imaginin mo, ang binabasa nila sa synagogue, hindi naman New Testament eh. Ang binabasa nila, Book of Isaiah. Ang binabasa nila, Law. Ang binabasa nila, Prophets. Tapos sasabihin ni Paul sa kanila, Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man, sa pamamagitan ng tao na ito, is preached unto you the forgiveness of sins. Sa pamamagitan ni Kristo, may pinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. And by Him, sa pamamagitan niya, lahat na maniniwala ay mapapawalang sala sa lahat ng bagay. Justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Kung ikaw ay isang Hudyo, reading the law, you are reading the law,
at ikaw ay devout, may kita nyo kung ano yung magiging reaction ng mga tao when he preach those things. Verse 40, beware therefore lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Tingnan nyo yung sabi ni Paul sa kanila, behold ye despisers, and wonder and perish. For I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you. And when the Jews were gone out of the synagogue, tingnan nyo po yung nangyari, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So from that context, may kita mo na hindi lang Jews ang nasa synagogue during that time, merong mga Gentiles. Okay? At both Jews and Gentiles present habang nangangaral si Apostle Paul, maaring in verse 38 and 39, yun yung nagkuha ng atensyon ng mga hintil na yon. Dahil sabi ni Apostle Paul, by him all that believe are justified from all things, from which he could not be justified by the law of Moses. Mga kapatid, nakita natin verse 42, na pagkatapos ipangaral ni Apostle Paul yon, ang interesadong makinig ulit next week ay mga hintil. Sabi dito, yung pagkakagamit, besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So hindi lang interesado mga kapatid, talagang nakikiusap pa. Paul, preach mo naman yan ulit next week oh. Sige na, gusto namin mapakinggan yan ulit. So ganun yung kanilang reaksyon mga kapatid. Napakinggan nila yung mensahe, napakinggan nila yung salita ng Diyos, ang reaksyon nila, pwede bang i-preach mo sa amin ulit yan next week? Verse 43, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. So, nung naipangaral ang salita ng Diyos, meron marami, sabi, many of the Jews. At yung mga religious proselytes sumunod kila Paul. They followed them. Verse 44, this is the result. Nangaral siya, di po ba yun yung binasa ko sa inyo yun para makakuha tayo na idea anong pinipreach ni Paul sa mga sinagog. Now, verse 44, next Sabbath day na. So, isang linggo lumipas. Nung isang linggo lumipas, mga kapatid, came almost the whole city together to hear the word of God. Imagine yung power ng salita ng Diyos. Amen. Nangaral lang si Apostle Paul sa isang sinagog. May mga Hudyo doon, may mga Hintil doon. Nung pinangaral niya yung salita ng Diyos doon, dineklara niya, itong tao na binuhay ng Diyos mula sa mga patay, na sa pamamagitan ng tao na to ang kapatawaran ng mga kasalanan. Next week, mga kapatid, almost lahat ng tao umattend para mapakinggan yung bagay niya. Nakita niyo? Almost the whole city together, came almost the whole city together to hear the word of God. Pero bago ka magsaya sa verse 44, gusto ko sabihin sa iyo, kapag ang Diyos kumikilos, there's also opposition to that word. In verse 45, titignan mo kung ano nangyari. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Hindi natin alam kung gaano katagal ng panahon itong mga Jews na nasa sinagog sa Antioch and Pisidia nagtitipon. Hindi natin alam. Siguro mahabang panahon na silang nagtitipon at meron na silang sinagog dun sa lugar na yon. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, maybe this is the first time na halos lahat ng nasa syudad lumabas para pumunta sa lugar na yun at makinig. Hindi sa kanila. Kanino? Kay Paul sa kay Barnabas. Anong pakiramdam nila ngayon? Inggit sila ngayon. Bakit? Aba, ano bang pinagkaiba namin kay Paul? Bakit kami? Hindi ka man ganyan yung epekto. Bakit siya? Aba, halos lahat na yata ng tao dito attend. Halos lahat na yata dito ng tao makikinig. Nakita niyo po? So ano naging reaksyon? Ano nangyari sa mga Hudyo na ito? Napuno sila ng inggit. At dahil doon kung ano-anong pinagsasabi nila kila Apostle Paul. Pero kahit po ganoon, mga kapatid, tignan niyo yung hatol ni Apostle Paul sa kanila, verse 46.
Then Paul and Barnabas waxed bold and said, "It was necessary that the word of God should first have been spoken to you." Kailangan na sa inyo muna may pangaral. But seeing you put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. Isa pang epekto, mga kapatid, ng salita ng Diyos, maraming naniwala, mga hintil. And verse 49, the word of the Lord was published throughout all the region. Kita natin, yung daladalang mensahe ni Pablo, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na daladala niya, pumunta yung buong, halos lahat ng mga tao dun sa syudad, pumunta para mapakinggan ang salita ng Diyos. Merong mga nainggit, so merong mga ayaw nila yung nangyayari na to, ayaw nila yung salita ng Diyos. Ito yung nagtulak sa verse 50, kaya napaalis sila Apostle Paul sa Antioch and Pisidia. Verse 50, ano nangyari? But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coast. Amen. So anong ginawa? Itong mga Diyos na to, dahil sa inggit, kinausap yung mga leader ng lugar na yon, at ang gusto, paalisin yan dito, mga nagugulo yan dito sa lugar natin. Okay? Yun po yung nangyari, mga kapatid. And let me say to you, that is the same even in our time. Sa panahon natin, ganun pa rin yung ginagawa. Ay, yung mga yan, mga kulto yan. Huwag niyo papakinggan yung mga yan. Yung mga nagtuturo na yan ng gospel, maniniwala ka lang, maliligtas ka na. Wag yan! Wag niyo pakinggan yan! I-block niyo yan! Di ba? Like, ganun lang din ginagawa dati. Expel them out of their coast. Bakit? Para hindi na anymore sila magpipreach. But they shook off the dust of their feet against them and came into Iconium. Pangalawang lugar. So that is the second, yung pangalawang lugar po, binanggit niya na Iconium. So una sa Antioch and Pisidia, pangalawa sa Iconium. Tingnan naman natin, ano naman ang nangyari dito nung ang salita ng Diyos ay ipinangaral sa lugar na ito. Particularly, mga kapatid, the gospel of Christ. Okay? Acts 14. And it came to pass, verse 1, in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews. Nakita niyo yung pattern? Inulit niya lang, tama? Sa Antioch and Pisidia, hanap ni Paul synagogue. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong mga tao na to, naniniwala na sila sa Diyos eh. Diyan po kayo? May Diyos na sila. Tama naman yung Diyos nila eh. Pero they are going about to establish their own righteousness. Hindi nila, na-miss out nila na si Kristo dumating na. At ito na yung nagbayad ng kasalanan natin. Na-miss out nila yun. They are going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. So si Paul, talagang ang sistema niya, una muna siya, pupunta muna siya ng synagogue. Okay, ito na, verse 1. Punta siya sa synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believe. Kita nyo? Ganun ang epekto ng gospel. Maraming naniwala. Verse 2. Eto na naman, syempre. Kapag may mga maniniwala, ang dyablo kikilos against that. Kasi ayaw ng dyablo na ang salita ng Diyos lalaganap. Ayaw ng dyablo na ang salita ng Diyos ay tuloy-tuloy. Gusto niya pigilan ang salita ng Diyos. So in verse number 2, but the unbelieving, sino na naman ang kontra? Jews. Sila yung inaabot, sila yung pumipigil. Amen. Sila yung pilit, pinapangaralan ni Paul, sila yung nag-i-stop at sila pa yung nagpapaalis kila Apostle Paul. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds, listen, evil affected against the brethren. Imagine, nag-i-implant pa ng masasamang ideya sa isip. Gumagawa pa ng mga kwento. Naglalagay pa ng mga masasamang bagay sa isipan nila para maging masama yung tingin nila kila Apostle Paul.
Pero kahit po ganoon, verse 3, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord. Kahit may opposition, mga kapatid, tuloy lang. Preach lang. Bakit? Dapat ang salita ng Diyos hindi mapipigilan. Which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided. Kapag ipinangaral po ang salita ng Diyos, listen, there will be division. When the word of God will be preached, there will be division. Others will be believers, others will be unbelievers. Ganun talaga. Pag pinangaral mo, hindi lahat maniniwala. Merong hindi maniniwala. Ang tawag doon, division. Verse number 4, the multitude of the city was divided. Part held with the Jews, and part with the apostles. And when there was an assault, ito na yung problema, may mga pisikalan na mga kapatid eh. Okay? Made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers, to use them despitefully, and to stone them. So ang plano, mga kapatid, ay talagang batuhin hanggang mamatay. Stone, hindi po bigyan ng cocaine, mga kapatid. Paul was stoned. Nag-drugs daw. Hindi, mga kapatid. Hindi yun. Ang ibig sabihin ng stone dyan, mga kapatid, talagang batuhin hanggang mamatay. At yun po yung gustong mangyari. Okay? So, ito na naman, uusog na naman tayo. Dahil nalaman nila Paul, verse number 6, lipat na naman sila ng pwesto. May pangatlo, Lystra. Dito, in-expel sila. Dito, balak silang batuhin. Dito, mga kapatid, pero ito po yung gusto ko ma-recognize yung mga kapatid. Nandiyan pa po kayo? Kapag may pintong nagsara, may pintong magbubukas. Hindi natitigil ang salita ng Diyos dahil hindi nagmukmok sila, Apostle Paul. Kumbaga, nung pinalis sila dito, hindi talaga siguro tayo tinawag ng Diyos. Ganito yung mga nangyayari sa atin. Hindi po. No, ang nangyari ito sa kanila, umusog sila ng lugar, ginawa lang nila yung ginawa nila dito. Nangaral lang ulit sila. At pag alis sila dito, mangangaral lang ulit sila sa Lystra. Ito pong nangyari dyan sa Lystra. Verse number 6. They were aware of it. Yung plano na batuin sila, so umalis sila. Fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lie round about. And there, they preached the gospel. Pumunta ba sila doon para magtago? Ay, tago tayo doon. Sabi si Barnabas, Paul, masyado yatang matapang yung preaching mo. Pangalawang lugar na yung pinapatalsik tayo eh. Pwede bang kalmahan mo? Punta muna tayo ng Lystra, mag-resort muna tayo doon, magpahinga muna tayo. Hindi, mga kapatid eh. Pagpunta nila doon, ang pakay pa rin nila pangangaral ng Ebanghelyo eh. Bakit po, mga kapatid? Doon siya tinawag eh. Hindi naman siya tinawag ng Diyos para magtago doon eh. Amen. Nandiyan pa po kayo. Tinawag siya ng Diyos para ipangaral yung Ebanghelyo sa mga tao na yun. Yes, meron pong danger involved in preaching the gospel. There is risk. I tell you, there is risk in preaching the gospel. Pero, hindi yung nagtulak para magtago sila. Pinalis sila sa isa, may bagong oportunidad para ipangaral ang Ebanghelyo. Verse 8. Merong impotent in his feet. Sabihin, lumpo, mga kapatid. There certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked. So parang yung kay Peter, kung naalala nyo yun. Ganto rin yun. The same heard Paul speak, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, "Stand upright on thy feet." And he leaped and walked. Itong problema niya sa Lystra, mga kapatid. Verse number 11. When the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, "The gods are come down to us in the likeness of men." Mga kapatid, ang problema nila ito. Ang tingin sa kanila, nung nagpagaling si Apostle Paul, ang tingin sa kanya, Diyos. Tandaan natin, sino bang pinapangaral ni Paul? The only true and living God. Yun yung ang tingin sa kanya ng mga tao, Diyos din siya. Abay, problema to. Okay? Problema yun, mga kapatid. Verse 12.
And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius. Diba yung mga planets natin? Mercury, Venus. Mga names din ng gods yun eh. Yung mga yun eh. Kaya ang tawag kay Paul Mercury kasi siya yung mensahero. At kay Barnabas, Jupiter, si Zeus yun eh. Okay? Because he was the chief speaker. Verse 13. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifices with the people. Grabe. Inisip talaga, kasi Paul, nag-aaral lang ng gospel. During the book of Acts, meron pa siyang healing powers. Okay? Miracles. Bakit? Kasi kailangan ma-accompany ang apostle noon. During this time, meron pa yon. Nagpapagaling pa po mga kapatid during this time. So si Paul, meron siyang ganon. Ginamit niya yon dun sa taong simula bata pa, hindi naglalakad kasi nga lumpo. Simula nang isinilang. Nung ginamit niya yun mga kapatid, nakita ng mga tao, inisip siya ay Diyos. Inisip nila, Diyos siya. Anong gagawin ni Paul? Tatanggapin niya kaya yun? Ay, tama yan. Tama yan. Isipin niyo ito ha. Ito, bakit? Nandiyan pa po kayo? Kung hindi niya kokontrahin yung mga tao, maganda na buhay niya. Bakit? Aba, tingin Diyos siya eh. Kung anong sabihin niya, gagawin nila. Diyos siya eh. Pero pinapayagan ba yun ng gospel? Tingnan mo kung anong gagawin ni Paul. Verse number 14. Which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes. Anong ibig sabihin ng rent their clothes? Sign of mourning. Senyales na sila'y nagdadalamhati. Bakit po nagdadalamhati? Run in among the people crying out and saying, Sirs, why do you do these things? Sabi ni Paul sa kanila, sabi ni Barnabas sa kanila, Paul, bakit nyo ginagawa to? Kami ay mga tao lang din. We also are men of like passions with you. And preach, listen, tingnan nyo kung ano yung pinipreach ha. Preach unto you that you should turn from these vanities unto the living God. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya marami hindi nakakaintindi ng repentance sa ating panahon ngayon ay dahil sa bagay na yon. Nung nangangaral sila Apostle Paul, nitong pinipreach sila yung gospel, hindi pe pwede na manampalataya agad yung mga tao kay Kristo kasi ang dami nilang Diyos na kilala. Nakakasunod po kayo? Naniniwala sila kay Mercury, naniniwala sila kay Jupiter, tingin nila kay Apostle Paul, ito yun eh. Ito yung mga yun na, wow! Binisita tayo ng mga Diyos natin! Ay, hindi pwede. Ang gospel, mga kapatid, the gospel is an exclusive message. Ibig sabihin, ini-exclude niya lahat ng paniniwala. Naniniwala ka na may Diyos-Diyosa na iba, naniniwala ka sa idols na to, hindi pwede yan. Repentance toward God. Kailangan isang Diyos lang ang kilalanin mo. Dapat isang Diyos lang ang alam mo. Dapat isang Diyos lang ang kinalanin natin because that is the true and living God na pinapangaral ni Apostle Paul. Hindi pa pwede na maniwala itong mga tao na to sa ibang Diyos tapos si Kristo din para more chances of winning. Hindi pa pwede na maniwala ka kay Buddha, maniwala ka kay Shiva, maniwala ka sa Shintoism, tapos maniniwala ka kay Kristo para kahit sino dyan, okay ka. Bali, kapag mga Buddhist, sa langit sila, di langit ako. Yung mga Hindu, kapag sa langit sila, sa langit ako. Kapag si Kristo yung totoo, papunta lang, langit. Hindi po ganun mga kapatid. Ang gospel, it is an exclusive message. Ang kailangan mo lang paniwalaan ay yung pinipreach doon sa gospel. Kapag may pinaniwalaan kang iba, that is not believing. That is not believing. Hindi ka rin nag-repent toward God. Bakit? Ang dami mong pinaniniwalaan eh. Kaya itong mga tao na to, mga kapatid, kailangan maintindihan muna nila na para sila ay maligtas. Verse 15, ano sinabi ni Paul? Preach unto you that you should turn from these vanities unto the living God, which made sea, earth, okay, heaven and earth and sea and all things that are therein, who in times past suffered all nations to walk in their own ways. Nevertheless, kahit ganun mga kapatid, kailangan natin maintindihan, hindi tayo iniwan ng Diyos. He left not Himself without witness in that He did good, gave us rain from heaven,
and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. And with this saying, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Okay? Nagpipreach lang sila Paul, napagkamalan sila mga Diyos, nag-sacrifice sa kanila, pero nirebuke sila ni Apostle Paul. Bakit? Hindi yun nakaayon sa pinapangaral niya. The gospel that the Apostle Paul is preaching is an exclusive message. It is an exclusive gospel message. Hindi ka pwedeng may iba kang paniniwala tapos isasama mo lang si Kristo sa paniniwala mo. Kailangan si Kristo lang at siya lang. Kung meron kang ibang ihahanay sa Kanya o papaniwalaan maliban sa Kanya, hindi yan paniniwala sa Ebanghelyo, yan ay kontra sa Ebanghelyo. Ganyan kadelikado yung pagmiministry nila. Ganyan kadelikado mga kapatid. Verse 19. Kung nasa saan ang pagkilos ng Diyos, ulitin ko, nandyan ang pagkontra ng kaaway. Verse 19. Nakita nyo, dito po, di ba may plano siyang batuhin sila? Kaya sila umalis? Ito po yung mga inggit. Verse 19. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium. Kita nyo? Ito yung sa lugar na sa dalawang lugar na pinanggalingan nila. Yung mga grabe yung inggit nila mga kapatid. Dumadayo pa sila. Yung inggit nila, dadayo pa talaga sila. At nung pagdayo nila mga kapatid, ito po nangyari. Who persuaded the people and having stoned Paul. Dito, doon sa Iconium, di sila nagtagumpay. Nakatakas sila Paul. Pagdating ng Lystra, naabutan nila mga kapatid, di na makatakas si Paul. Nabato na talaga. Drew him out of the city, supposing he had been dead. Kung ikaw ay babatuhin ng mga Hudyo hanggang mamatay, at ang tingin nila patay ka na, anong itsura na ng tao na yun? Duguan na yun mga kapatid. Malala na po yun. Isipin mo, di natin alam baka tin-triple check pa yun eh. Mihinga pa. Mihinga pa. Ito pa, isa pa. Ano ba? Buhay pa, buhay pa. Bato pa, bato pa, bato pa. Talagang, nung iniwanan nila, sabi ng Bible, supposing that he had been dead. Ang tingin nila, patay na. Patay na. Oh. Sabi ng mga Hudyo, okay yung gala natin, nakapatay tayo. Ayos. Patay na siya. Ang isang bagay lang mga kapatid, dahil si Paul nasa kalooban ng Diyos, kahit pilit siyang patayin, bumangon lang siya. Verse 20. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up. At nagbakasyon. Hindi po mga kapatid, came into the next city! Wow! Duguan! Binato ka hanggang mamatay! Akala nila patay ka na. Hindi ko, posible talaga na patay na siya mga kapatid at binuhay lang siya ng Diyos eh. Possible yun. Pero kahit anong senaryo mga kapatid, pinagbabato ka na, so talagang galit na galit sa'yo yung mga taong mahanap sa'yo, tapos parang pinagpag mo lang. Sakit ng mga bato na yun, no? Mga kapatiran, okay lang ba kayo sa Panginoon? Praise God, praise God. Next city, preach tayo ulit! Kapatid, pinagpag lang. He rose up and came into the city. The next day, he departed with Barnabas to Derbe. Mga kapatid, tatalo na natin to. Pang-apat mga kapatid, chapter 16. Tatalon tayo. Chapter 16, we go to Philippi. Dito talaga mga kapatid, stoned na siya, nabato na siya hanggang mamatay. Pero dahil yung kanyang daladalang mensahe ay mensahe na makapagliligtas sa lahat ng tao, hindi niya dinibdib yung mga yun mga kapatid. Siya'y bumangon at nagpatuloy sa susunod na paglalakbay para ipangaral muli ang Ebanghelyo. Now, darating tayo, verse number 12. Pumunta sila ng Philippi. And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, in a colony. And we were in that city abiding certain days. Now, dito sa Philippi, verse 14, merong babae ng pangalan niya Lydia. At si Lydia, nabuksan ng kanyang puso, attentive siya sa salita ng Diyos. At dahil doon, nakinig siya, verse number 15, siya po ay
Nabaptize din at ang kanyang buong sambahayan, her household, at nakiusap siya kila Paul na mag-stay sila doon sa kanyang bahay. Ngayon, verse number 16, sabi ko nga po sa inyo, kung nasa saan ang pagkilos ng Diyos, nandoon ang pagkilos ng kaaway. So, verse number 16, merong babae, batang babae, na sinasapian. Okay? Meron siyang spirit of divination. Yung kaya niyang pag may spirit of divination, nakakapanghula, mga kapatid. Nalalaman kung ano yung nasa hinaharap. Kuno. Okay? Spirit of divination. At dahil dun sa ganon, kumikita yung mga taong humahawak dun sa babae na yon. Verse 17, ang problema niya, nakialam siya kay Paul. Sabi, yung babae na nagsasalita, "These men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation." Hindi naman mali yung sinabi niya, pero hindi siya yung tamang tao para magsabi nun. Dahil siya po ay may jablo. At hindi ang jablo ang binigyan ng mensahe na mangaral kayo ng gospel, mga jablo. Okay? Ang binigyan ng mensahe ng ebanghelyo ay mga saved. So, hindi siya. So, si Paul, na-vex, verse number 18, na-grieve. So, si Paul, ginawa niya yung kaya niyang gawin. "I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her." Alis ka dyan. Sumunod naman. Nakinig. "And he came out the same hour." Verse 19. "And when her master saw that the hope of their gains was gone," wala na silang pagkakakitaan ngayon. Okay. Hinuli nila si Paul at si Silas. "Drew them into the marketplace unto the rulers, and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city." Verse 23. "So, when they had laid many stripes upon them." Yung latigo, mga kapatid natin ngayon, yung latigo natin ngayon, di mo naman makukumpara sa latigo nila dati. Kasi yung latigo nila dati, mga kapatid, wala pang Facebook nun eh. Hindi pa sila mabibidyohan, tapos yung mga tao, ano yung mga ginagawa nyo? Hindi, walang ganun. So yung mga latigo ng mga kapatid, literal may mga pako-pako yun. So kapag nilatigo ka, talagang sasama yung balat mo kagaya sa Panginoong Hesus. So, hindi natin alam, baka ganun yung nilatigo kay Apostle Paul, pero nilatigo sila, mga kapatid, at kinulong sila pagkatapos. Ang bait, di ba? Bakit nangyari sa kanila yun? Pinalayas ni Paul yung jablo. Anong masama dun? Wala na yung pagkakakitaan ng mga tao, yung umahawak dun sa babae na yun. So, dahil dun, pinagdiskitahan siya, okay, kulong sila, nilatigo sila, sugat. Dinibdib ba nila Apostle Paul? Verse 25. "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God." Mga kapatid, kung ikaw ay kasama ni Apostle Paul ng panahon na ito, isipin mo, baliw siya eh. Isipin mo, baliw eh. Yung isang panahon lang, binato, pinagpag lang, preach ulit. Aba dito, nilatigo ka na, kinulong ka na, nanalangin pa at umawit sa Panginoon. Amen! Amen. Bakit kaya ganun sila? Iba yung salita ng Diyos eh. Iba yung bit-bit nilang mensahe, hindi basta-basta, mga kapatid. Umawit pa sila. At dahil dun, verse 26, nagkaroon ng lindol. At sa lindol na yun, lahat pwede nang makatakas. At yung Philippian jailer na ito, na nagkulong sa kanila, na pagsabihan lang din naman na ikulong sila, nagising, mga kapatid, tulog eh. Nagising. Abay, naloko na, gusto nang patayin yung sarili. Lahat ng pinto nakabukas eh. At kapag ikaw ay Romano na bantay doon at di mo binantay na maayos yung binabantayan mo, ikaw ang patay kapag nakatakas yung mga tao na yun. Verse 28, "But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here." Bakit hindi tumakas si Apostle Paul? Dahil ang pinaglilingkuran niya ang Diyos. Pwede na silang tumakas, di ba? At preach na siya ulit. Pero, alam niyo po, nilayo ng Diyos na di siya tumakas kasi gusto ng Diyos masave yung tao na yon. Yung Philippian jailer mismo, siya mismo ay masave. Kaya nagtanong, di ba? Ito yung tanong eh. Verse 30, "Sirs, what must I do to be saved?" Bakit kaya pumasok sa isip niya itanong yung bagay na yon, mga kapatid? Imagine sila, Apostle Paul, midnight, nananalangin, umaawit ng papuri sa Panginoon.
What a testimony na kahit marami silang stripes, na kahit sila ay duguan, sila ay sumasamba pa rin sa kanilang Diyos. Hindi sila napigilan. Nagtanong yung bantay, anong gagawin ko para maligtas? At sumagot sila, ito yung lagi nating pinipreach, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Dahil doon sa pangyayari na yun, mga kapatid, long story short, sabi ni Paul, hindi, pinapatakas na sila. Okay na, laya na kayo. Sabi, aba, pinagpapalo nyo kami dito. Kami ay mga Romano. Hindi nila alam na Romano si Paul. Yes, Jew siya. Pero by citizenship, he is also a Roman. Okay? At dahil doon sabi, hindi ba, ngayon, pinagpapalo nila kami publicly. Sige, ano yun nila? Hindi nila alam, Romano kami. At natakot tuloy. Natakot. Verse 38, yung sergeant told this word unto the magistrate, and they feared when they heard that they were Romans. Okay. And they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. Verse 40, listen. And they went out of the prison. So lumabas na. Paul and Silas, tama. Nasa prison, nangaral dun sa tahanan nitong Philippian jailer. So nasave yung mga tao na nandoon. Entered into the house of Lydia. Tignan nyo kung sino pang nag-comfort. Dapat ang magko-comfort sila Lydia. Parang, Paul, okay lang ba kayo? Ba kayo nasaktan, mga kapatid? Ang nag-comfort pa, sila Paul. Bakit? Siguro, alalang-alala na sila. No? Yung mga kapatiran na yun, yung bahay ni Lydia na doon sila nakatira during that time, doon sila hinausing para makapagpatuloy silang mangaral. Siguro, alalang-alala na sila. Imagine, nagpatira kayo ng missionary sa inyong bahay or ganyan. Tapos may masamang nangyari dun sa missionary na yun, mag-aalala ka talaga kasi ikaw yung parang responsable doon. At ganoon din kila Lydia. Pero, kinomfort sila. They comforted them and departed. Tuloy tayo mga kapatid. Panglima, in Thessalonica. Yung verse natin kanina sa 1 Thessalonians 1, that is Thessalonica. At isa sa mga manonotice mo, ay hindi matagal nag-stay si Paul sa Thessalonica. Nag-stay lang siya ng saglit lang. 3 weeks at least, or to a month siguro, or 2 months. Ganun lang kahaba. Okay? Verse 1, chapter 17. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. 3. So 3 weeks, 3 Sabbath days. Opening and alleging that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Anong epekto sa Thessalonica? Verse 4, yung iba naniwala. Some of them believed, and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. So sa Thessalonica, 3 Sabbath days, nangaral si Paul, nag-reason siya out of the Scripture. Ano yung tanong nyo? Ito yung sagot ng salita ng Diyos. Si Kristo yung pinaprophesy sa lumang tipan. Siya na yung dumating. Pinapangaral ko sa inyo na siya yung nabuhay mula sa mga patay. Yung iba naniwala. Verse 5, ito na naman yung mga inggit. Okay? But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. So anong ginawa? Jews na naman, ng gulo. Nag-set ng uproar, nag-ingay, para umingay yung buong syudad, para lamunin ng buhay yung ginagawa nila Apostle Paul. They set the city on uproar. Pero ito yung maganda, verse number 6. Tignan nyo yung reputation nila Apostle Paul during this time. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, This that have turned the world upside down are come hither also. So, ang tingin nila kay Apostle Paul, ito yung mga tao na nag-ikot
nag-turn upside down ng sanlibutan. What a testimony a minister of God could have. Amen. Na ang testimony mo sa sanlibutan, ito yung mga tao na nagbabago talaga sila. They turn the world upside down. Ibig sabihin, they bring a change to the world. Para maging visible yung change na yon sa sanlibutan, mga kapatid, requires a lot of changes. Pero yun yung reputation na meron ang Apostle Pablo, kagaya ng kanyang mga kasamahan, na they turn the world upside down. At kung mababasa yung 1 Thessalonians, puro commendation, may mga commendation na mababasa ka doon sa kanila. Si Paul hindi nag-stay doon ng more than months. Saglit lang siya doon. Pero nakapag-establish ng church. Amen. Dahil yung mga tao, naniwala talaga sila sa mensahe at hindi lang sila basta nakinig. They became followers of that message. Pang-anim, we also have Berea. At sulat ko na rin yung panghuli, Athens. Okay. Berea, chapter number 17, verse 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. Doon na naman siya. So alam natin, the Berean believers, double sila, search the scriptures daily, whether those things were so. Merong mga naniwala, verse number 12, many of them believe, honorable women which were Greeks and of men not a few. Okay, verse number 13, sabi, ulitin ko, kung nasa saan ang pagkilos ng Diyos, nandoon ang pagkontra ng kaaway. Verse 13, the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea. Pumunta na naman sila doon at nanggulo. Stirred up the people. And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea. But Silas and Timotheus abode there still. Lastly, mga kapatid, number 7, Athens. Verse number 16. Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Different scenario. Sa ibang lugar na pinupuntahan ni Apostle Paul, pupunta siya ng synagogue. Ang mga tao dito, Jews, they at least have the right God. At least tama yung Diyos nila. Though mali yung pagkaunawa nila, di nila matanggap na si Kristo yun. Pero sumasamba sila sa tamang Diyos. Ang kaibahan sa ibang lugar, hindi lahat ng lugar may synagogue. At hindi lahat ng lugar laganap yung mga Jew. May ibang lugar na pagano talaga, idolatrous. Kagaya nun yung Athens. Athens, sabi ng verse 16, wholly given to idolatry. Talagang sumasamba yung buong lugar sa Diyos-Diyosan. Nabagabag si Paul. Verse 17, anong ginawa niya? Okay, may synagogue din doon? Yes. Din pala, may synagogue din doon. Dami palang Jews, no? Therefore, disputed he in the synagogue with the Jews. Pero gusto ko makita natin dito, daily, mga kapatid. Okay? Dito, araw-araw siya. And in the market, daily, with them that met with him. Verse 18 to 21, may mga philosophers siyang nakausap. Gusto nilang marinig kung ano yung kanyang sinasabi. Verse 22 to 31 is his message to them. Na unknowingly, nasasamba na pala nila yung tunay na Diyos. Pero, ang inscription sa verse 23, to the unknown God. To the unknown God. Pero imagine, nandoon siya sa lugar na laganap ng idolatry. Tapos, verse 29, sasabihin mo sa mga tao na yun, for as much, then, as we are the offspring of God. Verse 29, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art, and man's device. Si Paul nangangaral. Ang dami dyan, may mga gold, may mga altar dyan, tapos para sa mga Diyos-Diyosan, gold, silver. Tapos sabi ni Paul, kung tayo yung mga offspring, kung tayo offspring ng Diyos, huwag natin isipin na ang Diyos
ay kagaya ng ginto, pilak, bato, graven by art in man's device. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. But he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Pangalan niya pa rin si Kristo. Pero gusto kong maunawaan natin, mga kapatid, hindi niya pwedeng ipangaral muna si Kristo kung hindi niya babasagin yung paniniwala nila sa maling Diyos. Kailangan malaman muna nila na mali yung Diyos nila bago sila maipresenta sa tunay na Diyos. Kaya po maraming mga tao ngayon di pa rin nasisave. Kasi akala nila sumasamba na sila sa tunay na Diyos. Pero hindi. Maraming tao dito sa Pilipinas, they are still blinded. Dahil anong ginawa ng Diablo? Nakita ng Diablo. Grabe yung power ng gospel, grabe yung power ng ng pangalan ni Kristo. So ang sabi ng Diablo, gagamitin ko 'yan. So anong ginawa niya? Pinaghalo niya yung idolatry saka yung pinaghalo niya idolatry saka yung Christianity. So when Christianity and idolatry mix, what you have is the Holy Mother Church. The Roman Catholic Church. That's why you have Mary, ang tinuturo Immaculate Conception. Pag binasa mo sa Babylon din galing yun eh. Okay? At maraming mga bagay. Because ang ginawa ni Constantine, he mixed Christianity dahil nakita niya, hindi na ito mapipigilan eh. Grabe yung pangalan ni Kristo. Sabi, may mga pagano, paano itong mga to? Kawawa naman itong mga tao na to, kailangan ma-accommodate sila. So paghaluin na lang natin. Kaya may mga piyesta. Para yung mga tao, gusto nila yon. Pero may Kristo na din, di ba? So, may Kristo na, meron pang kasiyahan. Mix natin yan. Goods na goods, di ba? Goods sa mga Kristiyano, goods sa mga pagano, walang mag-aaway. Ganun ba yung ginawa ni Paul? No. Hindi niya sinabi na okay lang yung mga Diyos-Diyosan niyo. Sabi niya, huwag niyong isipin na yan yung mga Diyos. Huwag niyong isipin na ginto siya, pilak siya, bato siya. Huwag niyong isipin yan. Dahil ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Tingnan niyo, sabi niya. Verse number 25, neither is worship with men's hands as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath in all things. Maybe, mga kapatid, maybe natatakot tayo sa gospel na pinapangaral natin. The gospel that we are preaching is an exclusive gospel. What I'm saying, balik tayo 1 Thessalonians 1. So napakita ko po mga kapatid ang epekto ng gospel kapag ipinangaral sa mga lugar na ito. Merong mga maniniwala, merong mga maiinggit, merong mga mamamato, maraming mga reaksyon. Okay? Pero simple lang, merong mga believers and unbelievers. Hindi lahat ng ipapangaralan mo, maniniwala sila. Merong mga hindi maniniwala. Okay? But in 1 Thessalonians 1, itong church na ito, na saglit lang sila Apostle Paul naglagi sa kanila, pero kahit gano'n, nagpatuloy sila. Verse number 5, for our gospel, sabi ni Apostle Paul sa kanila, came not unto you in word only. Salamat, hindi ang gospel sa kanila, hindi lang parang salita. Amen. Nung dumating sa kanila yung ebanghelyo ni Kristo, hindi parang salita lang na walang epekto, kundi merong power, but also in power and in the Holy Ghost. Preacher, bakit powerful? Paano mo nasabing powerful yung pagdating sa kanila ng gospel? Nakita mo yung epekto sa verse 9 eh. Anong epekto sa verse 9? Dati sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran nila yun eh. Yun yung kapangyarihan ng gospel. Sumasamba ka sa mali, nasa mali ka paniniwala, itatalikod ka doon, makapaglingkod ka ng tama sa Diyos. Yan yung gospel na meron tayo mga kapatid. Mula sa kamalian, kaya kang ialis dyan at ipunta ka sa tama. Ang ebanghelyo na ito, dumarating hindi sa salita lang, but also in power
and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Remember, Romans 1:16. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth. The power is still in the gospel. Kailangan lang natin ipangaral yun. Huwag tayong mataon, mga kapatid, kung ang gospel natin, mga kapatid, our gospel is an exclusive message, exclusive gospel. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng mga reliyon, ligtas yan. Ha? Ang layo niyan sa katotohanan. Preacher, kapag ganun, awayin ka, mga kapatid, ganun naman eh. Di ba? Ganun naman eh. O at least ngayon, meron ka ng sandata, videohan mo lang siya, sikat na siya. Oh. Pero, ganun pa rin, dapat ipangaral natin yung mensahe na yun. 2 Corinthians 10:4, ang weapons natin, not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse number 6, 1 Thessalonians 1, binibilisan ko na po, ano? And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy in the Holy Ghost. Napakaraming mga tao, napakaraming excuse para maniwala. Pero kahit ano pa po yun, kapag ang katotohanan ng Ebanghelyo ay dumating at naintindihan, narinig, kahit ano pang kahirapan, kahit anong stronghold, kahit anong kapangyarihan na sila'y nasa ilalim nun, kaya yung mapagtagumpayan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Kahit sino pang tao yan, kahit anong relihiyon pa siya. Even in affliction, the Word of God sown could thrive. Isa sa mga sinabi, isang mga saint, nung unang mga panahon, in the 1st century, I believe, or kasunod nun, ang sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. How true? Hindi sa prosperity lumalago ang church, but through poverty. Pag tayo pinagpapala, dami nating blessing, mga kapatid, tinatamad tayo. But when we're experiencing hardship and trials in our Christian walk and temptations, doon tayo pinagtitibay ng Diyos, doon tayo pinapatatag ng Diyos, doon tayo pinapalago ng Diyos. It's not when it's easy. It's when it's hard. It's when it's afflictions. At kapag dumating yon, in much affliction, mga kapatid, yun yung mga matatatag na Kristiyano. Bakit? Sinubok na ng panahon yun eh. Sinubok na ng pagkakataon yun. Amen? Remember 2 Timothy 3:12. 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Di natin pwedeng ihiwalay yung message sa messenger. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa pamumuhay din natin, mga kapatid. Why? Dahil even our own life is a gospel message. Ha? Yung buhay ko mismo, preacher, yan din yung gospel? Yes. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. Ang sabi niya, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. 2 Corinthians 3:2, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Mga kapatid, yung buhay po natin mismo, yan po mismo ay mensahe. Isipin, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, the gospel of Christ, it should be also what comes out of our life. In our daily walk, dahil every day na nakikita nila na ikaw ay hindi na ikaw, yung dating ikaw, hindi na ikaw, nagbago ka na, nakikita nila yung kamatayan ni Kristo sa'yo. Namatay yan sa, wala na, iba na yung tao na yan. Grabe yung tao na yan. Imposibleng, paano nagbago yan? Walang ibang dahilan kundi si Kristo lang Isipin mo kung gaano kalakas na witness yun, mga kapatid. At para sa ating lahat po yung mensahe na to, gaano kalakas na witness na nangangaral ka ng death, burial, and resurrection at ang buhay mo, death, burial, and resurrection din. Patay ka sa sarili mo, buhay ka sa Diyos. Amen. That's a powerful testimony and witness to them. So that, sabi niya, verse 7, 1 Thessalonians 1, ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Our faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. For they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Amen! Nagbago, binago sila ng Ebanghelyo, mga kapatid. Dati, they are idolaters. Dati, they are pagans. But when they learn the truth of the gospel, tumalikod sila doon sa mga idols na yun and they serve the living God. Preacher,
Hindi yan applicable sa ating panahon ngayon. At hindi yan applicable sa amin. Why? Bakit mo naman sinabi yon? Dahil wala naman kaming santo sa bahay. Wala naman kaming rebulto sa bahay na sinasamba namin. Yes. But according to Colossians 3:5, covetousness is idolatry. Amen. Nandiyan pa po kayo? Meaning to say, if you will take that literally, that verse in Colossians 3:5, that covetousness is idolatry. Marami sa atin, no exclusions, could be idolatrous even now. Dahil meron tayong mga bagay na gusto nating kunin na hindi sa atin, na hindi natin pwedeng kunin. Amen. And by that definition, mga kapatid, yun yung pumipigil sa tao para maligtas. Yun yung pumipigil sa tao para maniwala kay Kristo. Because they could not leave this world behind. Di nila maiwanan yung mga bagay ng sanlibutan na ito. Dahil those things of the world are so precious that they are worshiping those things. Yung mga cellphone natin, sinasamba natin araw-araw yan. Gando-gando tayo. Amen. Those things are so precious that we are worshiping them in essence. Covetousness, which is idolatry. Bakit maraming hindi na-save? Dahil napalitan lang yung idols. Dati, literal na mga ginto. Literal na mga pilak. Ngayon, yung mga bagay na meron ka, maybe those are your idols. Those are my idols. At yun yung pumipigil sa atin to believe on Christ. Ephesians 4:17-19, sabi niya, "This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the light of God, which is through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness." Ang tanong, ikaw ba ay nasa bondage? Are you in bondage? Are you under the power and influence of this God-hating world? Are you addicted and consumed with the affections and lust of this world? Ang good news, the gospel, hindi lang nagliligtas papuntang langit. It also could save you from all those things that enslaves you now. Yung mga nag-aalipin sa'yo, yung thoughts mo, yung mga bagay na yan, yung lust na yan, lahat, all of those things, kaya kang iligtas ng gospel even from those things. Because the gospel that we have is a life-changing gospel. It is not a futuristic gospel or a futuristic salvation. It is a present, abiding salvation. At kung ikaw ay maniniwala kay Kristo Jesus, you could be saved and spared not only from that hell, but also from your sin and from yourself. And if we will just believe on that gospel is life-changing. Kagaya kay Apostle Paul, yung kanilang mga experiences, how the people were moved and how the people who were idol worshippers before now were serving the true and living God. Amen? What a blessing. Lastly, dahil doon, verse number 10, 1 Thessalonians 1, dahil mag-serve na tayo sa true and living God, iba na ang expectation mo sa buhay. To wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Titus 2, we will close. Titus 2, verse 11. Titus 2, dito na po tayo magko-close, mga kapatid. Titus 2, 11-15, I will read. You are familiar with this, I believe, but listen to these words. For the grace of God that bringeth salvation that appeared to all men. Do you agree that's the gospel? Amen? Do you agree that's the death, burial, and resurrection of Christ? Tingnan nyo kung ano yung tinuturo niya. Verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people zealous of good works. This thing speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Mga kapatid, that's the life-changing gospel.
If you believe that gospel will change you. Amen. Let us pray. Manaming Diyos, salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Lord, thank you for showing us in the scriptures how that when the word of God is preached, may epekto po ito sa mga maniniwala. From what we have learned, we have saw and learned kung paanong ang mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, they turn from those idols, and because they believe Christ, they could now serve the true and living God. How blessed we are to be in that state where we could confidently say na ang aming pinaglilingkuran ay hindi huwad na Diyos, hindi peking Diyos, hindi patay na Diyos, but a living God. But Lord, help us to appreciate na yung gospel na aming pinaniniwalaan or napaniwalaan ay ebanghelyo na nagbabago po talaga ng buhay. It is no accident that the gospel is powerful. It is powerful. And men reject it because they hate the life that the gospel presents. Pero Panginoon, nawa walang ganun dito sa lugar na ito. I pray that they will believe the death, burial, and resurrection of Christ, for they found that the life in Christ is much, much better than the life that is in the world. Salamat, Panginoon, because salvation is free to all who will believe. At isa pang maganda, this gospel ay hindi lamang for our future, but also for our present. Thank you for the grace of the Lord Jesus Christ. May you give grace and peace to each and every one of these hearers today. In Christ's name we pray. Amen and amen.